Yung buong talaga lahat ng provinces sa Region 3? Yes, Region 3 po to cover Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, and of course Aurora. Bakit sir, bakit mas maliit pa? Napakaliit pa nung nabibili natin kumpara sa available at posible natin mabili sir. Anong dahilan? Actually, yung pong nabibili natin na 639,000 bags of rice, pagdating po sa ating target, maganda na po yon kung titingnan natin yung 1.9 million na target natin. Pero may mga konting anong tawag dito, yung mga nararanasan natin na pagbagal sa field kasi sa dami po naman ng gustong magbenta sa atin at hindi naman natin sila masabay-sabay dahil lahat po yata halos ng ating mga magsasaka gustong magbenta sa atin to avail of the mataas na presyo. Oo, pero kung nakikita nyo naman, we are constrained dahil sa kapasidad ng ating mga bodega. Nasa mga 89% full yung mga warehouses ni NFA dito sa Central Luzon. So hindi po ba posible na gumamit tayo ng warehouse ng mga, di ba may administrative power naman tayo over other ng mga buying, mga pribadong mamimili, hindi po pwedeng mag-rent ng mas mababa. Kasi ngayon kailangan ng magsasaka sir. Yes. Baka pagdating na mamimili tayo, mahal na, hindi na sa atin ibenta. Opo. Actually, may mga nirerentahan naman tayo mga warehouses. At tinitingnan din naman natin yung kapasidad ng ating mga tao, mga classifiers. At may panuntunan po kasi na sinusunod si NFA pagdating sa kalidad ng palay. So hindi naman po yung kuha lang ng kuha, kundi ini-evaluate po yan, ina-assess, pina-classify according sa mga parameters na nakasaad sa quality ni NFA. Marami po ba'y bumabagsak sa quality natin? Sa panahon po ngayon, mainit ang panahon, CMC medyo mga bagong ani, nasa mga nagre-range ng MC niya, mga nasa 20%. Konting bilad na lang, okay na siya. So dapat malaking chance na mabili natin Yes, sir, opo. as far as quality. Okay, more on the purity na lang po ang tinitingnan natin. So ilan po bodega natin dito sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija, we have 24 warehouses. All over Central Luzon, we have 49 warehouses. Storage capacity nila 3.3 million bags. Ang karga natin ngayon, kung susumayin natin, nasa mga 1.7 million bags of palay at 100,000 bags of rice. So all in all, 82%, at sabi ko kanina, 89% full yung ating mga bodega. Sir, anong gagawin po natin para ma-unload itong napakarami pa nating mga bigat at palay wherein medyo kailangan na siyang mabenta na i-unload nga dito sa inyong mga bodega para makabili kayo ulit? Yes, so we are offering yung aming mga bigas, yung mga kasalukuyang programa ng ating pamalahan. Yung P29 program, tuloy-tuloy po yan. Yung issuance natin ng bigas sa food security emergency at mga for relief at emergency issuances natin sa DSWD, sa ang tawag dito, yung ating mga LGUs. Sir, ano po yung mga proseso na, kasi marami pong tayo magsasaka na gusto magbenta rito, kaya lang karamihan po sa kanila, hindi po nila alam kung paano gagawin. Yes, meron po tayong regular na ugnayan na kinakausap po natin yung mga leader ng mga magsasaka. Bumababa tayo sa mga field para ipaliwanag. At dito sa Region 3, meron kaming mga nilalabas sa mga radio stations, local radio stations dito sa Region 3. Meron tayong nilalaan na oras para iparating yung mga requirements o kaya kung paano magbenta ng palay sa NFA. Sir, ano masasabi niyo sa mahinaing ng mga farmers natin ngayon? Yan naman po ay nakikita natin na naaktuhan namin mismo sa mga field, sa mga bodega natin dito sa mismong Nueva Ecija. At yun nga po, mababa yung presyo ng palay. But of course, meron ho silang alternative which is si NFA na andyan po yung support price ng ating gobyerno at 24 at 18 naman sa sariwa. Meron tayong mga bodega nakakalat sa mga strategic na mga lugar. Dinadala nila sa ating mga bodega at meron din tayong pinipick up sa field. Pero ito po yung pinapaunawa namin sa ating mga magsasaka
Sa NFA ay limitado naman po yung ating mga kagamitan. Wala ho kaming ganong karaming truck para ho sabay-sabay na matugunan yung ating mga magsasaka. So, napaka-limitado. Sir, 5% na ba talaga yung buying capacity niyo sa buong ani ng every season? Yes, ano po yan? Kung ang susumahin po natin is yung the effective capacity. Kung pupunuin mo lahat ng ating mga bodega. 5% lang talaga. Historically, sa Region 3, parang 2.5% of absorption rate of the production of Region 3. Pero ang ginagawa po yan, habang nagpro-procure, we make sure na gumigiling kami para makakreate ulit ng space. Sir, mukhang ang isang problema, pati yung mga truck natin, manpower siguro, ano sir? Hindi ba pwedeng magkaroon ng emergency personnel? Hindi ba po pwedeng immobilize yung sa mga local government? Ang daming trucks na ginagamit. Pwedeng mahiram yung mga yun. CNFA po sa refleeting program ng ating opisina, ngayong taon na to, 90 trucks, yung mga maliliit na mga ELF ang ipoprocure ni NFA. At sa susunod na taon, 150 trucks yata ang bibilin. So, unti-unti po, pinibuild up ni NFA yung kanyang kapasidad. Yung ngayon sir, ngayon kailangan. Ala talaga official maghihiraman yung interagency. Yeah, meron kaming tinatawag na convergence with other government agencies. Actually, si NIA, yung ating National Irrigation, nakakairam po tayo ng mga trucks sa kanila. Yung mga LGUs, napapag-usapan naman natin sila paminsan-minsan. At yung ating mga government-provided na mga service ng mga barangay, mga samahan ng mga magsasaka, may mga provided naman silang mga pasilidad. Usually, yun po yung ginagawang pan-deliver ng ating mga farmers. Sir, ito pong ating mga warehouses, no? Pag-aari po ba ito ng ating gobyerno o inuupahan lang natin? Ito pong kinapwesto natin ngayon is pag-aari ng NFA ito. So, yung sinabi ko kanina sa buong Region 3, 49 yung pag-aari ni NFA. Pero meron po tayong mga private warehouses na nililis. So, sabay-sabay ho yung ating harvest. Yung sinabi ko kanina, yung kapasidad namin naman talaga is hindi naman namin kayang bilhin lahat ng ani. At nakadepende yan sa storage capacity natin. At yung mga pasilidad tulad ng sinabi ko kanina, trucks, number 1. At mga tao. Kaya ang ginagawa po namin is convergence, yung pakikipag-alyansa sa ibang mga agencies. Yung mga farmers association, cooperatives, kung maaari magbuklod-buklod sila para hindi kalat yung kinakausap namin. Hindi namin kayang puntahan isa-isa yung mga farmer. Kundi kung naggrupo-grupo sila, isang grupo na magsasaka dito, pwedeng puntahan ni NFA, pwede nilang buhatin kung lahat nakapag-ipon-ipon yung kanilang mga palay.